Sobrang intense nung story kagabi. So yung story natin today, medyo kalmado lang. I hope hindi siya nakakatakot for you. Pero this is still a paranormal encounter. Nangyari to sa isang inuman. Magkakasama silang magbabarkada. Just like the usual, catching up, kwentuhan, chikahan. And yung sender ng story, nag-decide siya na mag-video siya for Instagram story lang, for Facebook. So she asked her friends na i-silent yung phones nila para hindi masyadong marinig sa background. Nag-take na siya ng video for her stories with friends, with barkada. Bago niya i-post yung video, meron siya narinig na tunog na hindi siya sure kung saan ang galing. Tunog ng cradle ng bata. After noon, biglang may umiyak na bata. So instantly, tinanong niya yung friend niya, yung nakatira sa bahay na yun, kung may baby sila or kung yung kapitbahay ba may baby. Nasagot sa kanya, wala. Also, impossible na magkakaroon ng baby doon kasi yung house na yun, pagkuya lang yung nakatira. And ito yung video na nakuha na niya. Sa apas. Ay, ayan. Ulit-ulit nilang ni-review yung video, yung tunog ng cradle and nung batang umiyak is parang nasa loob lang din ng bahay. Parang katabi lang nila. Unti-unti na din silang nata-terrify. Natakot na rin sila. Kasi imagine, wala namang baby, wala namang panggagalingan yung tunog na yun. Pero sumama sa video. Tinanong niya yung may-ari ng bahay, yung friend niya, kung ano ba yung history ng house na yun. Ang napag-alaman niya is, ang dati palang nakatira doon before them, matandang nabaliw. Yung old person daw ay namatay din eventually. Pero iniisip ko, anong relationship nun sa recording na narinig? May instances din na kapag nagiinuman doon yung friends niyang iba and sobrang may ingay, there are moments may mga gamit na lang na malalaglag, may mga kumakalabog sa bubong. So imagine, enjoying your time, gusto mo lang naman i-post yung story mo, yung araw mo, and biglang may sasamang entity sa recording. Madaling araw na din noon, kaya nag-uwian na din sila agad. Hindi ko ma-imagine, kamusta yung may-ari ng house na naiwan? Probably sanay na sila, pero personally, ayokong tumira sa isang bahay na hindi lang ako yung nakatira. Kung kayo yung nasa situation ni sender or yung mismo may-ari ng house, I am curious kung anong gagawin ninyo knowing na hindi lang kayo yung nakatira sa house, may cradle na tumutunog, may baby na umiiyak. You still stay there or alis na lang kayo. By the way, this is the story of Kimmy. And kung meron din kayo mga horror stories na katulad na sa kanya, you can message me on Instagram and share stories with me there, and I will happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Good night, everyone!